Wala ni isang opisyal o kawani ng Office of the Vice President ang humarap sa muling pagsalang ng 2025 budget proposal ng OVP sa Kamara ngayong araw. Ikinadismaya naman ng mga kongresista ang tila pamboboycott umano ng OVP, kabilang na ni Vice President Sara Duterte. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelic, itinuloy pa rin ng House Committee on Appropriations ang kanilang pagdinig ukol sa panukalang pondo para sa susunod na taon ng Office of the Vice President. Yan ay kahit wala nga ni isang opisyal o kawani ng OVP na humarap sa pagdinig. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Atrasado ito ng isang oras mula sa schedule ng 9 o'clock a.m. Sa isang sulat na ipinadala ni Vice President Sara Duterte sa Kamara, iginiit niyang nakapagpaliwanag naman na sila noong unang pagdinig ng komite at naisumiti na rin nila ang lahat ng dokumentong kailangan, kaya't ipinauubaya na ng OVP ang pagdedesisyon sa Kongreso ukol sa kanilang panukalang pondo. Hindi tuwirang sinabi ni VP Sara rito na hindi sila dadalo sa pagdinig, kaya't naghintay pa ang mga mambabatas. Pero matapos nga ang isang oras, wala ni isang opisyal o kinatawan ng OVP na dumating, bagay na ikinadismaya ng maraming kongresista. Itinuloy pa rin naman ang talakayan, lalo pat may dumating naman na ilang kinatawan mula sa Commission on Audit at Department of Budget and Management. Kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. No? Kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag doon sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no? Mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboycott niya tayo. Pagboboycott ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoycott ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. Talagang bratinela to the max, no? Bukod dyan, nagkainatan pa ang ilang mambabatas habang pansamantalang nakasuspend ang pagdinig ng pag-usapan kung dapat na bang i-terminate o hindi ang OVP budget hearing sa ngalan ng interparliamentary courtesy. Sa huli mula sa botohan na naignaman na ipagpatuloy ang pagdinig. Sa isang panayam, una nang dumipensa si VP Duterte ukol sa issue ng House budget hearing. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Angelic, kanina nga lamang ay ilang House leaders pa ang dumipensa laban nga sa naging pahayag ni VP Sara Duterte. Katulad na lamang ni House Appropriations Committee Chair Elizalde. Ang iginigiit nga niya ang kanilang ginagawa ngayon ay bahagi lamang ng kanilang mandato at ito ay nararapat sa ilalim nga ng saligang batas. At Angelic, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin yung pagdinig nga ukol sa OVP budget hearing kasama ang COA at DBM. Sa isang punto ay pinagdadidiskusyonan nila ukol yung mga
marami nga satellite offices ng OVP na yung ibang ahensya ng pamahalaan ay wala naman daw. Pero at the end of the day, Angelic, no, ang sinasabi nga ng mga kongresista, mas mainam sana kung may mga opisyal dito ng OVP para sila mismo yung makapagpaliwanag ukol sa mga isyong nauungkat. Angelic? Yes, kung walang representative ang OVP, ano ang maaaring maging epekto nito sa budget ng Vice President? Angelic, bahagi kasi ng mga talagang responsibilidad ng mga mambabatas ay bawasan, dagdagan o kung ano pa yung madidiscuss dito nga sa pagdinig na nararapat gawin sa panukalang pondo. Nanghihinayang lang yung ilan sa kanila, Angelic, na kasi kung ipapaliwanag ng OVP kung bakit kailangan yung mga specific na nilagay nilang mga programs and projects, ay mas maiintindihan ng mga mambabatas yan. So Angelic, ang inaabangan natin ngayon yung pag-terminate nga sa OVP budget hearing dito sa committee level. Kahit anong mangyari, Angelic, no, inaasahan namang didiretso pa rin yan sa plenary at doon nga magkakaroon ng mga panibagong diskusyon kung saan mga mambabatas naman yung mga talagang magdedebate o tinatawag na plenary debates ukol sa budget. So ang budget sponsor ng OVP ay si Congressman si Alonto Adjong at sinasabi nga rin siya mismo dahil siya yung didepensa, Angelic, sa plenary nitong OVP budget. Sana makipag-ugnayan din sa kanya itong ang Office of the Vice President. Angelic? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.